Ang storyang ito ay pinamagatang Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 8 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Sa mga oras na to, parang na-appreciate ko si Gerald. Yung ugali niya, mabait, friendly, tapos thoughtful din katulad ni Ben. When it comes to looks, hindi naman sila nagkakaiba. Parehas naman silang gwapo at malakas ang dating. Teka, bakit ko ba sila pinagkukumpara? Kahit naman magkapatid sila magkaiba pa din sila ng katauhan. Nagtuloy ang kasiyahan. Walang humpay na inuman. Masaya tong gabing to. Medyo nahihilo na ako noon at hindi ko na kayang uminom. Kaya nagpaalam muna ako para mauna na sa kwarto at magpahinga. Pagpasok ko ng kwarto, naghilamos na ako at nag-toothbrush para kahit papaano mabawasan yung hilo ko. Humiga na ako noon. Biglang pumasok sa isip ko si Ben. Pumasok sa isip ko yung mga alaala at mga pinagdaanan namin dati. Hanggang sa habang nakatagilid ako sa kama ay may yumakap sa akin. Pagtingin ko, nakita ko si Ben. At niyakap ko siya ng sobrang higpit. Hindi ko na siya hinayaang magsalita ng oras na yun. Nagyakapan kami ng mahigpit. Sobrang sarap ng yakap na yun. Ang saya-saya ko noon. Hanggang sa naalimpungatan ako. Nayakap-yakap si Gerald. Bigla akong bumangon at naghilamos. Akala ko totoo na. Akala ko totoo na nakasama ko si Ben sa pagtulog ko. Panaginip lang pala. Lumabas ako para magkape sa terrace. Ang lamig at ang sarap sa pakiramdam. Bigla nagsalita si Gerald na nasa likod ko pala ng mga panahon na yun. Masarap ba yung yakap ko sa'yo? Sabay lingon ko kung nasan si Gerald. Pagtingin ko sa mga mata niya bigla niyang sinabi na ang sarap din ng yakap mo sa akin. Habang nakatitig sa mga mata ko na may kasamang ngiti. Je, tara kape tayo. Pero yung nasa isipan ko nun, ano bang ginawa ko? Ang tanga-tanga mo, Luke. Napanaginipan mo nga si Ben pero ang kayahap mo ay si Gerald. Ang tanga mo naman. Sabi ko sa isip ko nun. Bumangon na ang lahat at nag-breakfast. Pagkatapos kumain pumunta kami sa mga tourist spot dito sa Baguio. Sa The Mansion, Higuerot Cave, sa garden at iba pa. At yung huling destination namin ay simbahan. Tinabihan ako ni Jacob at Sam. Nasa likod ko naman si Gerald, Eva at Jeric. Habang nakaluhod kami at nagdadasal ng mataimtim biglang nagsalita na mahina si Gerald. Lord, salamat po sa magandang bakasyong ito. Sobrang saya ko po. Lalo na po kagabi. Maraming salamat po. Sabay sulyap ko sa likod at nakita ko si Gerald na nakapikit habang nakangiti. Kaya bumalik na ako sa pagkakatalikod ko paharap. Ewan ko ba? Pagtingin ko sa harap ko, bigla na lang talaga ako napangiti. Last day na namin ng araw na yon. At bukas uuwi na kami. Kaya naisipan namin gumala ng gabi. Pumunta sa night market, maggala at mag-chill sa bar. Ine-enjoy namin yung mga huling gabi namin sa Baguio. Natutuwa naman ako kasi mas nagiging close si Jacob at ang pinsan kong si Sam.
naging instant buddy na sila. Para nang hindi mo paghiwalay. Tuwing nakikita ko sila may ginagawa bigla na lang sa akin titingin si Jacob, tapos nakangiti. Masaya ako sa mga bawat sandali ng nilalagi namin dito sa Baguio. Nakalimutan namin yung mga stress na mga pinagdaanan namin nitong mga nakarang araw bago mag-finals. Kaya ngayon, deserve naman namin mag-enjoy. Pagkatapos namin mag-chill nagsibilik na kami sa transient house. Lumapit sa akin si Jacob. Buds, samahan mo ako sa labas. Saan tayo pupunta? Basta, tara, punta tayo sa park. Hindi kasi tayo nakapag-bonding kahapon Kaya sana, pagbigyan mo naman ako, Luke. Sige, no problem. Habang naglalakad kami sa park, ay nagsalita si Jacob. Buds, alam mo, ang saya ko. Kasi nakasama kita dito sa Baguio. Kahit wala kang masyadong panahon sa akin, ini-enjoy ko na lang kasi kahit ganun pa man, kasama pa rin kita dito. Lagi nga kami magkasama ni Sam yung pinsan mo. Mas marami kasi ako nalalaman sa kanya tungkol sa'yo. Bakit naman? I mean, bakit mo naman kailangang may malaman sa akin? Siguro, gano'n naman talaga, di ba? Kapag interesado ka sa isang tao, magtatanong ka mismo sa kaibigan o kamag-anak ng mga bagay na dapat mo munang malaman sa taong gusto mo. Tumingin ako kay Jacob ng clueless about sa mga bagay na sinasabi niya. Hindi ko naiintindihan, Jacob. Oh, buds. Gusto kita. Simula pa lang nung una kita nakita, iba na yung nararamdaman ko. Pero, iniisip ko na lang na nababaitan ako sa'yo. Pero nung nagtuloy-tuloy na, hanggang sa binigyan mo ako ng jersey. Alam mo bang gustong-gusto ko yung jersey ni Thompson ng GSW? Sinabi ko sa sarili ko na, grabe, bakit alam niya na favorite ko to? Para bang masyado akong na-overwhelmed. Pagkatapos nun, pag lagi kitang nakakasama, lagi rin ako masaya. Pati pag-aaral ko nag-iba, simula nung nakilala kita. Tumaas yung grades ko at nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Nagkaroon ako ng pangarap na daday, wala akong pakialam. Nagkaroon ako ng taong ramdam ko na importante rin ako. Kasi simula nung bata pa lang ako, I'm longing for love. My parents are both workaholic kasi wala silang panahon sa akin. Bata pa lang ako, lola ko na yung nag-aalaga sa akin. Hanggang ngayon, lola ko pa din nag-aaruga sa akin. Pero, simula nung dumating ka, I don't feel that I'm alone. Kaya ako bumabagsak kasi nagre-rebelde ako sa pamilya ko noon. Wala naman akong plan magseryoso sa pag-aaral Kahit saan nila ako ilipat ng school, magre-rebelde pa rin ako. Pero, nung nakilala kita, Luke, iniba mo yung daan ng buhay ko. Hindi mo lang alam kung papaano mo ako binago. At nagpapasalamat ako ng marami sa'yo. Salamat, buds. Salamat. Speechless ako ng mga oras na yun. At nagulat ako na yun yung naging outcome ko sa mga nangyari. At na-overwhelmed din ako dahil meron akong mga napapasayang tao. At na-appreciate ako sa mga panahon na yun. Luke, hindi mo kailangan magsalita at sumagot sa mga sinasabi ko sa'yo.
No pressure. You don't have to reject me or accept me. Pagkatapos niyang sabihin yun, dumuko siya sa bulsa, tapos may kinuha siya. Luke, please wear this necklace. Binili ko yan sa mall. Thank you gift ko para sa'yo. Habang sinusuot niya sa akin yung kwintas ay napansin ko yung pendant na may symbol ng infinity. Kung mapapansin mo, may infinity na may arrow. Infinity arrow ang tawag dyan. It symbolizes endless and numerous possibilities and potentials. Gaya ko, open ako sa lahat ng pwedeng maging posibilidad sa lahat ng bagay. Pati sa atin. Sana magustuhan mo. Tinignan ko yung pendant habang sinasabi niya sa akin yung meaning ng infinity arrow. Buds, hindi mo naman kailangan gawin to. Kasi lahat ng bagay na tinuro ko sa'yo ginawa ko kasi gusto ko. Hindi mo kailangan suklian lahat yun ng mga material na bagay. Pero nagpapasalamat ako sa regalo mo. At tatanggapin ko to kasi na-appreciate ko yung ginawa mo. Salamat sa kwintas, buds. Actually, Luke, parehas tayong meron yan. Look at my neck. Pinakita niya yung same pendant na binigay niya sa akin. Para na rin, parehas tayo. As a sign of my love for you. Pero Jacob, oops, don't say anything. Gaya nga ng sinabi ko, I am not expecting anything. Chill lang ako. No pressure. Maging masaya na lang tayo sa gabing ito, okay? Kasi bukas, aalis na tayo. Salamat, Luke, kasi tinanggap mo yung regalo ko. Okay na ako dun. Kaya, if ever na wala or mawala ako, kung malungkot ka, pag nag-iisa ka, tingnan mo lang yung kwintas. Kasi, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako para sa'yo, buds. Tinugunan ka lang siya ng ngiti nun. Pero sa totoo lang, hindi naman kasi talaga mahirap mahalin si Jacob. Wala kang makikitang mali sa kanya. Mabait, thoughtful, sweet, caring. Kung titingnan mo yung looks, good looking din naman talaga si Jacob. Umuwi kami sa transient noon. Pagpasok namin ng gate ay naabutan namin si Gerald na nasa terrace at nag-iisa. Oh, saan kayo galing? Bigla kayo nawala sa labas lang bro. Naghanap kasi ako ng Gcash Tugon ni Jacob. Sabay tingin sa akin na parang nagdahilan na lang siya kay Gerald para wala ng issue. Oo. Malayo pala yung mga tindahan dito kaya medyo natagal lang kami. Ganun ba? Pagpasok namin ay naabutan namin sila Eva na naglalaro ng cards. Hi guys! Kamusta ang moment niyo sa kalsada? Char! Eme lang. Tara magpusing na lang tayo. Sali kayo, ako ang bangka. Loko talaga tong si Eve, no? Yung bibig din walang preno. Ay. Pas muna ako guys. Gusto ko na magpahinga Napagod ako sa paghahanap ng Gcash outlet dito. Sinamahan ko lang si Jacob. Oops! Teka lang Luke. Lumapit sa akin si Eva. At nakatingin siya sa kwintas ko. Pero bago niya gawin yung naisip kong gusto niyang tignan at hawakan yung kwintas ko,
at magtanong sa akin kung saan galing o saan ko binili pinigilan ko na siya. Hinawakan ko yung dibdib ko para hindi niya mahablot yung kwintas at lumabas yung pendant. Sabay hawak ko sa noo niya para lalo siyang hindi makalapit sa akin. Dahil sa liit at iksi ng mga braso niya hindi niya ako madadampian ng mga kamay niya. Habang pumapagas pa siya hindi niya pa din maabot-abot ito. Habang ginagawa ko yun, tumatawa silang lahat sa ginagawa ko kay Eva at sa kakulitan na rin ni Eva noon. Nang natapos na yun, wala na nagawa si Eva kundi bumalik na siya sa kanyang pagkakaupo para sila na lang yung maglaro. Samantalang ako ay pumasok na rin sa kwarto. Dumiretso na ako ng banyo para mag-freshen up at mag-toothbrush. Humiga na ako sa kwarto para magpahinga. Habang nakahiga ako ay iniisip ko yung mga nangyari kanina sa amin ni Jacob sa labas. Habang hawak ko yung kwintas na yun ay parang nakakaramdam ako ng kilig. Kahit paano kasi ang sweet naman talaga nung ginawa niya sa akin. Alam mo, kapag nasa sitwasyon ka na parang na-broken ka sa isang tao na wala namang kayo parang naghahanap ka ng affection. Naramdaman ko yun. Nakahagaan sa loob na kahit anong nangyari sa past mo meron pa rin taong nakaka-appreciate sa'yo. Habang nasa kama ako, biglang may pumasok. Mukhang saya mo Nag-enjoy ka ba humanap ng Gcash station sa labas? Si Gerald pala. At pagpasok niya sa akin, yun ang bungad niya agad. Hindi ko alam kung bakit siya nagkahaganon. Tumabi siya sa akin noon. Tapos tumagilid ako. Bigla niyang tinusok ng daliri niya yung tagiliran ko. Hoy! Ano ba? Huwag dyan! Malakas ang kiliti ko dyan Lalo pa niya akong kiniliti. Hindi lang sa tagiliran, pati sa leeg, tapos kilikili. Diyan pala ang kiliti mo Sige. Alam mo, Luke, saglit ka lang nawala pero na-miss agad kita. Hala, ang OA naman. Saglit lang kami nawala miss agad. Tsaka, bakit andito ka? Hindi ka nakikipaglaro sa kanila. Hindi kasi ako marunong maglaro ng cards. Mas okay na ako dito. Mas masaya. At ano namang masaya dito, Je? Sabay kiliti ulit sa akin ni Gerald. At napaigkis naman ako dahil sa kiliti na yun. Ayan ang saya kaya. Ang sarap mong kilitiin tama na. Nangihina na ako sa kakakiliti mo Teka, di ba dapat nagpapahinga ka na kasi magdadrive ka pa bukas? Kaya nga ako pumasok dito sa loob, di ba? Kasi po, magpapahinga na ako. Siya nga pala, baka pwede pa tayo magkwentuhan. Kasi, for sure niyan, busy ka na ulit pagbalik natin. Okay sige. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Yung nangyari kagabi. Yung pagyakap mo sa akin. Huwag ka na magkailalo. Alam mo yun. Kasi nung gumising ka, nakita mo ko tapos pumunta ka na sa CR para maghilamos. Pinakiramdaman lang kita noon. Aware ako sa mga nangyayari. Kaya sabihin mo na. Sa totoo lang, nagulat ako na kayakap kita nung magising ako. Sorry pero iba kasi yung nasa isip ko ng mga oras na yun. Nakakala ko nasa panaginip ko. Tapos nagulat ako pagising ko. Ikaw yung kayakap ko. Sorry, Je. So, hindi mo pala alam na ako yung kayakap mo kagabi?
And I'm sorry. Okay lang naman. Bakit? Sino bang iniisip mo na kayakap mo nung gabi? Mukhang kilala ko na. Ha? Yung staff toy ko? Akala ko, kayakap ko yung staff toy ko. Okay na ba? Sus, staff toy daw oh. Mahal mo pa ba siya? Ha? Mahal ko pa ba siya? Sino siya? Luke, hanggang kailan ka ba magde-deny? Hanggang kailan mo ba kami paniniwalain sa nararamdaman namin hindi totoo? Ganyan ka ba talaga ka-undenial sa sarili mo? Alam mo, Luke, marami siguro naghahagusto sa'yo. Kasi bukod sa gwapo ka, malakas na dating mo. Sweet, tapos thoughtful. Pero kahit ganyan ka pa dapat marunong ka rin manindigan sa nararamdaman mo at sa nilalaman ng puso mo. Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo, Gerald. Ay, kailangan pa ba kitang pigain para umamin ka? Okay, sige. Noong mga panahon na umalis ka papunta sa Manila, ano talagang nangyari sa'yo? Ha? Oo na, sige na. Tapos, kinuwento ko sa kanya yung mga nangyari. Na hinabol ko si Ben noong mga oras na yon. At nabato ako ng mga tumatakbong mga tambay sa labasan. Kaya, dinala ko sa ospital. Kasi, pumutok yung ulo ko. At dinala ko sa Manila para magpagaling. So, okay na. Happy ka na, Je. Bakit? Sino bang mahahappy sa nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinabi kay Ben? Para ano pa? Para malaman niya na hinahabol ko siya? Para saan? Para mag-guilty siya kasi napagtripan ako ng dahil sa kanya? Para makonsensya siya? Kasi nangyari yun sa akin ng dahil sa kanya? Hindi na kailangan, Jay. Hindi na niya dapat malaman pa. Okay na siya ngayon eh. Magaling na rin ako ngayon. Kaya hindi niya na dapat malaman pa. Alam mo, Luke, medyo unfair ka din, ano? Unfair ka sa nararamdaman ng iba. At sa sobrang mong concern sa mararamdaman at iisipin ng iba, nagiging selfish ka na. Hindi lang sa kanila, kundi pati sa sarili mo. Isipin mo yung mga bagay na sinabi ko sa'yo para maintindihan mo. At sana, hindi mo yun pagsisihan sa bandang huli. Bago mawala sa'yo yung totoong taong mahal mo o yung magmamahal pa sa'yo. Kilala ko yung kapatid ko at wala kang alam sa nararamdaman niya at pinagdadaanan niya ngayon. Alam ko yun kasi kapatid ko siya. Sige na. Anong oras na? Matutulog na ako. Good night, Luke. Okay. Sana all pinag-aagawan, no? Luke, bro, may tanong lang ako. How to be you po? De joke lang. But seriously, sa sobrang concern natin sa taong mahal natin, takot tayong mag-alala o masaktan natin sila. Kaya meron tayong mga bagay na minsan tinatago natin. Pero ang hindi natin alam, mas lalo natin silang nasasaktan sa ganoong paraan. Mas lalo lang natin silang binibigyan ng dahilan para lumayo sa atin. Para sa akin kasi, pag mahal mo, sabihin mo. Pag nasaktan ka, iiyak mo, ilabas mo. Huwag kang matakot na ipakita sa taong mahal mo yung totoong nararamdaman mo. Lagi yung tatandaan na expressing your emotions doesn't make you weak. It makes you real. One of the reason, guys, kung bakit nagtatagal ang isang relationship, yun yung honest kayo sa isa't isa. Yung walang tinatago. Yung nailalabas mo sa kanya lahat-lahat. Sa pagmamahal naman kasi, hindi lang naman puro kilig. Siyempre, darating at darating yung problema.
Pero kapag dumating yung panahon na magkaproblema kayo, as long as mahal nyo yung isa't isa at tapat kayo, malalagpasan nyo yun. Okay, shoutout tayo muna guys kay Kenshi Himura from Antipolo. Sabi niya dito, wow, Chinito, baby boy. Actually, that's the exact word Chinito tapos baby boy. And kung meron kayong guys na stories na gustong i-share or ibahagi, i-email nyo lang yan sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli. Happy weekend guys!